Pumasok sa Emergency Power Agreement ang Meralco para punan ang nawalang supply mula sa South Premier Power Corporation o SPPC. Base sa kasunduan ng GN Power Dinginin Limited ang magsusupply ng 300 megawatts baseload capacity simula ngayong araw. Tatagal ito hanggang January 25, 2023. Ito ang papalit sa bahagi ng 670 megawatts na nawalang supply mula sa SPPC matapos ma-TRO ang power supply agreement nila ng Meralco. Dahil sa bagong kasunduan, bahagyang mapoprotektahan ang mga customer ng Meralco mula sa mas mataas na generation cost bunsod ng pagkuha ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Inaasahang bababa ang pasahe sa eroplano sa Enero, yan ay dahil sa pagbaba ng fuel surcharge level bunsod ng pagmura ng jet fuel ayon sa Civil Aeronautics Board. Mula sa kasalukuyang level 8, magiging level 7 ito. Kapag level 7, 219 hanggang 708 pesos ang sisingiling fuel surcharge para sa domestic flights. Mahigit 772 hanggang mahigit 1,100 pesos naman sa international flights. Depende sa layo. Welcome development daw ito ayon sa AirAsia Philippines. Ganito rin ang sabi ng Cebu Pacific, lalo't nakikita na raw nila ang patuloy na pagdami ng mga biyahero. Sabik na raw silang mag-alok ng mas mababang pamasahe. Wala pang pahayag ang Philippine Airlines. May itinatago raw na panganib ang malaparaisong ganda ng Boracay. Sa pag-aaral ng Mines and Geosciences Bureau ng DNR, tadtad ang isla ng sinkholes o mga butas sa lupa. Nasa 815 raw yan mula sa 789 na naitala noong 2018. Ang sinkholes karaniwang matatagpuan sa mga lugar na limestone ng pundasyon tulad sa Boracay. Babagsak ang mga estrukturang nakapatong dito kapag nauka ito o kaya nawala ang groundwater o tubig sa ilalim ng lupa. Ayon sa DNR, mahalagang masunod ang 19,000 na carrying capacity ng isla o yung bilang ng tao na kayang suportahan ng isla. Ipinagtataka naman ng lokal na pamahalaan kung bakit hindi ito narinig noong panahon na nirarehabilitate ang isla noong 2018. Sa kabila nito, sabi ni Malay Aklan Mayor Floribar Bautista, hindi dapat magalala ang mga turista sa sinkholes. May mga sinusunod daw na panuntunan sa pagtatayo ng mga istruktura. Lusot na sa Kamara ang panukalang Maharlika Investment Fund. 279 ang bumoto pabor dito, 6 ang tumutol. Bago aprubahan, may ilang amendments na ipinasok, kabilang ang pagtaas ng porsyento ng pondo na ilalaan sa social welfare projects sa 25%. Hindi rin nakukuha ng pondo sa GSIS, SSS at Pag-ibig. Pinabigat din ng kulong at multa para sa mga maglulustay sa pondo. Sinertipikahan na ni Pangulong Bongbong Marcos bilang urgent ang panukala, kaya naipasa ito sa second and third reading sa loob ng isang araw. Natransmit na sa Senado ang pinal na bersyon ng panukala mula sa Kamara. Kwestiyon naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang pag-certify as urgent sa bill. Wala naman daw kasing emergency o kalamidad na tutugunan ng Maharlika Investment Fund. Kinundina ng Senado ang agawan ng debris na natagpuan malapit sa Pag-asa Island sa Palawan nitong Nobyembre. Taliwas kasi sa sinabi ng Chinese Embassy na nagkaroon ng friendly consultation, makikita sa video na pwersahan itong kinuha ng China Coast Guard. May report si Ian Cruz. Friendly consultation kung tawagin ng Chinese Embassy ang pag-retrieve sa debris na natagpuang lumulutang malapit sa Pag-asa Island sa Palawan. Pero sa videong ipinakita ni Senator Francis Tolentino, ito sir, inihila namin yung structure. Oh! What are you doing? Maririnig na umaalma ang mga taga-Philippine Navy na sakay ng rubber boat. Naroon din ang motorboat ng Chinese Coast Guard. Pinutol nila yung tali. Kinuha nila, binawi nila ulit. Wala kami, na yung rubber boat namin. Sabi ni Tolentino, malinaw na pwersahang kinuha ng China Coast Guard ang debris. Mr. President, Chinese diplomats denied that the incident occurred. They denied that the incident occurred, claiming that a friendly consultation took place. But the footage and reports clearly show that CCG assertively took the debris in the area well within the Philippine territory. These actions, along
with the other gray zone activities are slowly but surely eroding Philippine sovereignty in the West Philippine Sea and harming the country's strategic position. Kinundina ng mga senador ang nangyari. Nagpasa ang Senado ng resolusyon para ihayag ang pagkasuklam sa ginawa ng China Coast Guard. That damning video, subukan ng Chinese ambassador sa Pilipinas ipagmukhang friendly consultation yan. We shall not surrender quietly to an invasion of our free and democratic nation. Kung nakikinig yung mga Chinese ngayon, we're disgusted. We are disgusted and we are offended by what you are doing to our troops in the West Philippine Sea. Gusto lang natin talaga ipakita sa kanila, iparamdam sa ating mga kababayan na tayo punong-puno na sa pambubuli na ginagawa nitong mga Chinese na ito. Nauna nang naghain ng note verbal ang Pilipinas sa China para humingi ng paglilinaw sa insidente. Dati nang sinabi ni Pangulong Marcos, hindi dapat palagpasin ang insidente. Tatalakayin din daw ito ng Pangulo sa pagbisita niya sa China sa Enero. Sinubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Chinese Embassy pero no comment daw sila. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balik bansa na si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang biyahe sa Brussels, Belgium. Sa kanyang arrival speech, pinagmalaki ng Pangulo ang anyay produktibong pagdalo niya sa ASEAN-EU Business and Commemorative Summit. Anya, maganda ang naging talakayan ng mga pinuno ng ASEAN at European Union member states sa usapin ng connectivity, trade, digital transition, food security, climate change at geopolitics. 10 billion pesos o mahigit 590 billion pesos ang inilaan ng EU para sa infrastructure projects sa mga bansa sa ASEAN at pagsusulong ng mas maraming trade agreements. Nakapulong din ng Pangulo ang business community at sectoral representatives ng mga bansa sa European Union. Sinundan ito ng mga pulong sa mga multinational companies sa Europa. Para sa mga nag-iisip pa ng iyahain sa Noche Buena, pwede itong bagong twist ng sikat na puto kalasyaw ng Pangasinan. Yan ang no-bake puto cheesecake na gawa ng ilang guro. Paghahalu-huluin lang ang mga sangkap tulad ng crushed graham, cheesecake gelatin powder, condensed milk, at all-purpose cream. Sa isang container, palibutan ito ng puto kalasyaw at lagyan ng blueberry at strawberry filling. Palamigin sa ref at meron ka ng katakam-takam na no-bake puto cheesecake. Nagsimula na ang anticipated na simbang gabi. Full capacity na ang ipatutupad sa ilang simbahan pero may mga hakbang pa rin para ingat sa COVID. May report si Mariz Umali. Dinagsang anticipated simbang gabi sa Quiapo Church. Mandatory pa rin naman ang naka-face mask sa loob ng simbahan. Dalawang anticipated mass sa Quiapo Church, alas 7 at alas 8 ng gabi. Kabilang sa mga bumisita sa simbahan ng 84 anyos si Victorina na ipinagdasal ang kanyang kalusugan. Kasama niya ang kanyang anak na si May, na balikbayan mula Canada. Kasi doon, yung ibang simbahan, sarado yung ganong oras. So walang simbang gabi. Pero merong iba, like anticipated, like 7 in the evening. Alas 8 ng gabi naman ang anticipated simbang gabi sa Minor Basilica of the Immaculate Conception o Manila Cathedral. Full capacity na pinapayagan sa simbahan pero may physical distancing pa rin bilang pag-iingat sa COVID-19. Ang mga hindi nakapasok, nanood ng misa sa LED screen sa labas ng simbahan. Sa Dagupan City, dinagsarya na anticipated simbang gabi sa St. John the Evangelist Cathedral. Magkakaroon na anticipated simbang gabi sa mga simbahan hanggang December 23. Isinasagwa ito para sa mga Katolikong hindi makakadalo sa simbang gabi na magsisimula mamayang madaling araw at magtatapos sa December 24. Sa kanyang weekly audience sa Vatican City, nananawagan naman si Pope Francis na huwag masyadong gumastos ngayong Pasko. Sana raw ibigay na lang kung ano ang kayang ibigay sa mga mamamayan ng Ukraine kung saan magsasampung buwan ng ginigyera ng Russia. Marami raw ang Ukrainians na nagugutom, namamatay at nilalamig. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinalanta ng mga buhawi ang ilang lugar sa Louisiana sa Amerika.
Hindi bababa sa 3 ang nasawi sa New Iberia at Heathville. Sinira rin ng buhawi ang ilang bahay at ospital. Sa kuha ng isang saksi, kita ang mga debris na dinala ng buhawi sa mga dinaanan nito. Umaasa ang World Health Organization na hindi na maituturing na public health emergency ang COVID-19 sa 2023. Sa Enero, pag-uusapan ng WHO Emergency Committee ang batayan para masabing tapos na ang emergency phase ng pandemya. Sa ngayon, hindi na raw sumasampa sa 10,000 ang bilang ng mga namamatay sa COVID sa buong mundo kumpara sa 50,000 kada linggo noong nakaraang taon. Sabi ng WHO, mataas pa rin yan bagamat malayo na ang narating ng laban kontra COVID. Karamihan sa mga namamatay, mga hindi bakunado o hindi kumpleto ang doses. Dito naman sa Pilipinas, sabi ni DOH OIC Maria Rosario Vergere, kapag naipasa na ang panukalang batas para sa pagtatatag ng Philippine Center for Disease Control and Prevention, maaari nang i-lift ang state of calamity. Saklaw na kasi ng CDC bill ang legal na basehan para ipagpatuloy ang COVID response at vaccination. Libre pa rin naman daw ibibigay ang bakuna hanggang hindi pa ito commercially available. Halos 2 buwan matapos i-anunsyo ni Henry Cavill na babalik siya as Superman, malungkot niyang ibinalita sa social media na hindi na ito matutuloy. Sabi ng British actor, ito ang naging resulta ng meeting niya with James Gunn at Peter Safran ng DC Studios. Hindi raw ito madaling tanggapin, pero nirirespeto raw niya ang desisyon. Hangad din daw niya ang tagumpay ng buong production. Sa mga nakasama niya, maaari naman daw malungkot, pero tandaang nananatili pa rin ang lahat ng ipinaglalaban ng iconic superhero. Nagbabalik kapuso ang King of Talk na si Boy Abunda. Nang pirmahan niya ang kontrata sa GMA kanina, dumalo via Zoom sina GMA Network Chairman and CEO Attorney Felipe Gozon, President and COO Gilberto Duave Jr. at EVP at Chief Financial Officer Felipe Yalong. Kasama naman ni Abunda sina SVP for Entertainment Group Lilibeth Razonable at Vice President for Entertainment Group Janine Piad Nacar. Saksi rin sa event sina SVP and Chief Technology Officer ng GMA New Media Inc. Raymond Sarmiento, First Vice President at Head of GMA Regional TV and Synergy and GMA Integrated News Acting Head Oliver Victor Amoroso, First President or First Vice President and Head of Operations GMA International Joseph Francia, First Vice President for Entertainment Group Darling De Jesus Pudegon, at Vice President for Corporate Affairs and Communications Angel Javier Cruz. Naging bahagi si Tito Boy ng mga shows na Show and Tell at Star Talk na nagpatibay raw ng kanyang galing sa pagiging talk show host. 10 days na lang, Pasko na sa lalawigan ng Abra, may Christmas pasyalan daw na may stulang dadalhin ka around the country. Ang mga Belen sa bayan ng La Paz hango sa iba't ibang pista sa bansa, gaya ng Panagbangas sa Baguio, Pahiyas sa Quezon at Kadayawan sa Davao. White Christmas naman ang hatid ng Talavera, Nueva Ecija sa mga bisita. Kumpleto yan sa artificial snow, giant Christmas tree at Christmas tunnel. Mga parol naman nayari sa indigenous o di kaya'y recycled materials ang bumida sa Calasiao, Pangasinan. Tuloy-tuloy lang ang mga balitang dapat niyong malaman, susunod na ang saksi. Sa ngalan ni Maki Pulido, ako si Ato Maraulio. Para sa Pilipino, ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.